yung ating fifth Lakatan expansion. Ito na po siya katangkad. Hindi po ito yung pinakamatangkad, may mas matangkad pa doon. Ito na po yung kanyang itsura. Umaarangkada na po. Kaso yung damo umaarangkada na rin kasi nga walang kumpay ang bagsak ng ulan dahil sa mga bagyo at pressure. Pero pakita natin sa inyo ng paharapan dito. Ito po, yun na po sa katangkad. Sabihin natin yung mga ibang detalye nito mga ka-agri. So yun po. Ang ating area na dito ay nasa papasok na malapit na mag 4 months mga ka-agri. More than 3 months pa lang siya, pero ang ganda ng kanyang paglaki kasama ng mga damo. Ang bilis ding lumaki. Ito na po yung ating fifth Lakatan expansion update. Ito yung area na umabot ng 190 kapuno hanggang mula dun sa dulo na yan hanggang dun sa dulo sa kabila, sa tapat lang ng una-unang tinanim natin dito. Yung area natin dyan sa ilalim, ang daming sikatoka. Kung hindi ka mabilis yan, grabe yan, kaya kailangan ng speed yan dyan. Pero yung ating bago dito, napakaano na ng sikatoka sa mga young na generations. Pero yung magiging pinaka pansinin dito yung damo, ang daming damo. So yung ginagawa natin, nag-round wedding tayo mga ka-agri. Kasi saan ba't pag gumanda na yung panahon natin, well, matututukan na rin yung weeding, pag-weeds nang hindi mabansot itong ating saging. Kung ganyan po sa katangkad, matangkad na bilis lang sabi ko nga siguro after 3 months from now ay may lalabas ng bunga nito. 3 months from now po inaasahan kong may magbubunga yan dito pagkatapos ng 3 buwan. Malamang sa malamang mangyayari po talaga kasi nakikita ko yung vigor ng kanilang paglaki dito compare po dyan sa una nating tinanim nung 1 taon pa. Iba po yung nangyari, mas maganda po dito sa nakikita ko na progress nila compare doon sa una nating tinanim nung 1 taon. So inaasahan natin talagang magbubunga po ito after 3 months from now pag ganito siya katangkad, kasi bibiglayin na lang po tayo nito pag ganito na po katangkad to at may enough lang tayong pang dito, pang bigay ng mga nutrients sa lupa at management po, bibiglayin tayong tumangkad ito. Gaya na rin po ng ating fourth expansion dun sa ilalim, biglang tumangkad ngayon mga ka-agri. Naku, sabi ko nga matagal pa siguro magbubunga, pero sabi ko parang 2 months from now magbubunga na rin. Ito 3 months from now pwedeng magbubunga. So nakikita ko na yung doon, yung progress doon sa ilalim. So ang ganda po ng kanyang paglaki. Kayo na lang bahala magbigay ng opinion ninyo. Comment po kayo mga ka-agri. Ito na po itsura ng ating fifth expansion na dati ay parang wala kang makikita dito, puro na lang damo. Pero sa ngayon ganyan na po kaganda yung kanyang paglaki, kasama na rin pang pagdami ng damo dahil sa walang katapusang ulan ngayong July po. Nasa 23rd na yata tayo ng July ngayon, pero tingnan nyo po yung pangyayari, daming bagyo hanggang August pa siguro to. Nako, sana naman magiging balanse yung panahon natin para tuloy-tuloy ang paglaki nitong ating mga saging dito. So yun nga, kahit na mayroon tayong weekly harvest na pakonti-konti, yun, yung mga proceeds doon ay napupunta na rin sa mga farm inputs natin at saka sa mga labors para masustain po yung pagmamanage dito mga ka-agri. From here, punta tayo doon sa ating fourth expansion nang may pakita natin sa inyo kung gaano na ba yun katangkad siya, na ba't nasabi kong binigla lang ako ng saging natin. Ganyan po talaga sa sagingan. Minsan sabi mo masyado siyang mabagal, ba't ganyan na lang yung process ng progress ng paglaki. Pero may mga time po talaga na pag nakapagkaroon na siya ng maraming stronghold na roots sa ilalim, biglang tatangkad at lalaki. Kaya po nito mga ka-agri dito, kasi dito hindi naman ganito kalaki dati.
Hindi ko nga alam kung bakit na bigla ang lumaki yan dito. Pare-pareho lang naman yung management sa kanila. Siguro nga dahil sa na ano na talaga yung moisture ng lupa, neutralize na talaga. So ito ay part pa ito ng ating 5th expansion actually. Nauna lang ito ng konti sa 5th expansion natin, na konti yan dito. Pero ito pa masyado ng matangkad. At yung ating 4th ay pakita natin sa inyo ay kasi yung 4th expansion natin hanggang dito yan, ayan, hanggang sa puno na ito papunta doon. Pero ngayon po yung mga dahon natatangkad na, ano na, biglaan na kasi. Ayan po dito, ito yung area na ito dito, biglaan ng pangtangkad niya. Kaya sabi ko baka 2 months from now ay pwedeng may magbubunga dito pag ganitong biglaang lumaki ang ating 4th na area dito. Yan po, nako, kahit umulan madami kang masisilungan. Ang ano na kasi yung dahon, tawag kapal na yung dahon at the distance of 2 by 2 meters. Pero pag hindi kayo masyadong ano dito sa saging, gawin yung 2 by 3 meters po. Ito ang ating kasi 2 by 2 meters, masikip na po ito. Yung iba mas masikip pa dito, mga high density lakatan planting. Ang tangkad po biglang lumaki yung mga puno. At yung mga kita nyo ng mga suckers, hindi na naputol. Puputulin sana yan Hindi na talaga mabigyan ng time kasi palaging umuulan. Hindi po kasi maganda na mag-disakring tayo habang ganito yung time. Magkakaroon ng timing yan dyan, kukunin yan. Hanggang doon sa dulo, ang lago ng pagtangkad Grabe. Talagang ako ay nabiglaan ng pumasok dito after 2 days lang After 2 days lang akong hindi nakabalik dito. Yung si Katoka umakyat na. Ito na naman. Sana mabigyan tayo ng magandang time ni Lord. Pag hindi, talagang mapipilitan tayong mag-delift at saka mag-spray ng wood vinegar pagkatapos. Pag ganitong ayan, kulimlim na naman. Lumabas na yung sikat ng araw, kulimlim na naman, mamaya uulan na naman. Kasi nga, currently, mayroon tayong bagyo Dante yata, mga kaagri. So yun, pinakita lang natin sa inyo yung ating 5th expansion area. Kanina dun sa taas, na ako rin ay binigla niya sa kanyang paglaki. In-update ko lang po kayo na magmula yan dyan sa ating 5th expansion, hindi pa tayo nakapag-expand muli doon sa kabila dahil hindi tayo mabigyan ng timing na makapag-bakod doon, kasi hindi tayo pwedeng magtanim doon na hindi na bakod palibot kasi mayroon tayong mga kambing. So yan ang ayaw ko sa pagtanim ng lakatan, na mayroong mga kambing sa palibot. Pero itong ating 5th expansion hahabol po ito. Hindi lang natin alam, pero mayroon pang 3 months ito. 1 month to 2 months from now, ito po ay biglang tatangkad lang po talaga ito pag nabigyan ng tamang management talaga sa kanyang paglaki, mga ka-agri. So yun, maraming salamat po. Sana po ay nakapagbigay po tayo ng konting inspiration sa inyo dyan. Still, our prices is 55. May pagbabadyang umakyat ng 60 pesos. Sana naman sa ilaw po, kasi yung hinog dito mataas pa rin yung presyo. Yung mga kapatid natin dyan sa Mindanao na naglalakatan na rin po, nako, talagang kawawa. Yung iba hanggang 25-30 pesos na lang per kilo ng ating lakatan dyan. So masasabi natin na talagang double the price here. Napakalaki po ng agwat. Sana ay mabigyan ng Panginoon ng time, ng chance dyan yung mga kapatid nating nagtatanim ng mga lakatan dyan. Mga ka-agri, hello rin dyan sa lahat. Sa mga bashers natin, hello na rin. Sayo maniwala, hello na rin. Thank you na rin sa inyong mga comments. At least po ay yung sa atin, hindi naman ito para na pampalaki lang ng ulo natin. Hindi po, ito yung ating sinishare dito para ma-update po kayo, nang ma-encourage po kayo sa positive side. Kasi yung pagtatanim kasi, agrikultura, maraming negative side ito Hindi pwedeng hindi mo maranasan yung hindi magagandang pangyayari dito. Pero yan po, encourage lang tayo talaga to inspire people talaga. Hanggang sa muli, Agritech Mix TV here. Maraming salamat. God bless us all.